Morning mga kapatid, let us worship the Lord. Sa oras na 'to, salamat Panginoon. Let's prepare our heart. Sama-sama tayong magpuri sa Kanyang pangalan, sa Kanyang presensya. Panginoon, hinahanap ka ng pusong di ka madama. Ikaw ang tanging pag-asa. Sa buhay ko'y kailangan ka. Ngunit ikaw ay tapat kailan pa man. Sa pangako mo ay tinahan. Diyos, ikaw ay pupurihin. Kanlungat aking lilim, di mang iiwan, pinago mo ang buhay ko sa kabutihan at katapatan mo. Di mang iiwan, sa'yo'y mananalig. Palaging ikaw ay nariyan. Kahit kaila'y di nagkulang. Hindi na ako mangangamba. Payapa, basta't kasama ka. Dahil ikaw ay tapat kailan pa man. Sa pangako mo ay tinahan. Diyos, ikaw ay pupurihin. Kanlungat aking lilim, di mang iiwan, pinago mo ang buhay ko sa kabutihan at katapatan mo.
sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y iingatan niya. 自信是素颜也晶莹剔透。SK-II 青春露 Pitera 3大功效，我的自信是素颜也晶莹剔透。SK-II 晶莹剔透，立即拥有。 Hindi ako magkukulang, purihin siya. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y iingatan niya, hindi ako magkukulang, purihin siya. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y iingatan niya, hindi ako magkukulang, purihin siya. Diyos, ikaw ay pupurihin. Kanlungan aking liling, di mang-iiwan, di mang-iiwan. Binago mo ang buhay ko sa kabutihan, katapatan mo. Di mang-iiwan, di mang-iiwan. Sa'yo'y mananalig. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y iingatan niya, hindi ako magkukulang, purihin siya. Diyos, ikaw ay pupurihin. Kanlungan aking liling, di mang-iiwan, di mang-iiwan. Binago mo ang buhay ko sa kabutihan, katapatan mo. Di mang-iiwan, di mang-iiwan. Sa'yo'y mananalig, sa'yo'y mananalig. Yes, Lord, thank you for this time. Thank you for this day that we are gathered here together. May you be in the midst of us and guide us, Father God, that whatever your word for today is, may we be able to ma-remember namin at magawa po namin sa buhay namin. Thank you, we honor you, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. So, ang ating topic for today na inassign is David and activated faith. So, ano po ba ang active faith? So active faith, it is more than believing in Him. So, and it is a dynamic and responsive relationship characterized by commitment to living out one's faith through actions and deeds. So it is more than, kumbaga, kailangan meron tayong commitment sa ginagawa natin, and of course meron din tayong relasyon
sa Panginoon para magawa po natin yun. So, it is a faith that moves beyond mere belief and manifests in tangible ways. So, showing trust in God through actions and aligning our life with the biblical principles. So, hindi lang dapat i-activate natin yung faith natin sa crisis moment. So, dapat every day, ito ay atin i-exercise at dapat magiging pattern ito sa buhay natin. So, paano ba ni David inactivate yung faith niya? So, merong ilan. So, number 1, David served the Lord in faith. So, di ba si David magaling po siya na musician. So, his music ability was anointed by God. So, makikita natin yan sa 1 Samuel 16:23. And whenever the tormenting spirit from God troubled Saul, David would play the harp. Then Saul would feel better and the tormenting spirit would go away. So yun po. So he activated his faith by serving God. Pangalawa po, David battled in faith. So nasa naman po yun? Nasa 1 Samuel 17:45-47. David replied to the Philistine, "You come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Today the Lord will conquer you, and I will kill you and cut off your head. Then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. And everyone assembled here will know that the Lord rescues his people, but not with the sword and spear. This is the Lord's battle, and he will give you to us." So bago po siya makipaglaban kay Goliath, dineclare niya po na yung laban na yon is sa Panginoon. Kaya po siya nanalo doon. So David battled in faith. Next naman po, David trusted the Lord in faith. So alam po natin na inanoint po si David na maging next king habang king pa po si Saul nung mga Israelites. Pero hindi po siya nanguna sa Panginoon. Kumbaga hindi siya gumawa ng ways para mapadali yung niya sa trono, pag-akyat niya sa trono. So, mali po, sorry po. So David trusted the Lord in faith. Yung sa po yun, yung 'di ba Saul was very jealous of David. And because the Lord was indeed with him. So Saul tried to kill David, pero hindi po nagtagumpay si Saul, and may ginamit din po ang may ginamit ang Panginoon na mga tao para maka-escape siya, and he protected David. So next po is David waited on the Lord in faith. Ayun po yung sinasabi ko kanina na alam natin na inanoint na si David before pa habang si Saul ay king, but he waited on the Lord, and he waited on the Lord for the right time para siya ay maging king. Tapos lastly, David confessed his sin by faith. So makikita po natin yan sa Psalm 51. So, sa Psalm 51, yun po yung yung confession niya nung nag-commit po siya ng adultery kay anong pangalan nun? Bathsheba. 'Di ba? Na gustuhan niya po si Bathsheba, tapos ang ginawa niya, pinatay niya yung asawa ni Bathsheba sa battle. Tapos para niya mapangasawa si Bathsheba. So ito ay isang pagkakamali, at he has confessed his sin sa Panginoon, and
So he was vulnerable and transparent about his sin. So sa atin din po, let us always be vulnerable and transparent to our God. And let us activate our faith every day by exercising our faith, and let it be a pattern in our life, not just once in a while thing lang po. So yun lang po. So Lord, thank you for this day. Thank you for your word. Thank you for sabi mo nga, sabi pa is hindi lang po na dapat i-exercise po namin yung faith namin every day in our lives sa lahat po ng ginagawa namin sa buhay namin, hindi lang po sa crisis na aming na nami-meet, but sa everyday walk namin sa buhay namin, tulungan niyo po kami na i-exercise namin yung faith namin. Remind niyo po kami sa pag-exercise ng faith namin, just like David exercised his faith in you, Father. Lord, inaamin po namin na hindi po namin kaya ito without your help. Kaya humihingi po kami ng tulong sa inyo na ikaw po ang maggabay sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Thank you, Father. Thank you that you will guide us, and thank you that you will be the one who will hold our hands in our everyday walk in our life. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Panginoong Hesus, muli o God na narito kami o Lord sa umagang ito, Panginoon, na salamat din po Lord God na patuloy mo kaming pinagtitipon-tipon sa bawat isa na yung mga anak o Lord na patuloy na lumalapit sa iyo o Lord Jesus. At sa bawat paglapit namin sa iyo o Lord, araw at gabi o God na Lord, sa buhay ko o God, patuloy ako o God na nagpapakumbaba sa harapan mo o Lord na upang makilala ka ng lubusan, Panginoong Hesus. At patuloy din po ako, Lord God, nananalig at sumasampalataya sa iyo na ikaw ang nag-iisang Diyos na buhay at ang mga salita mo po ay makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ganon din po, O Lord Jesus, sa buhay ko, O God, na maging katulad po, O God, ni David, Lord, na sa kanyang patuloy na paghingi sa iyo, sa kanyang patuloy na paglapit sa iyo, na humihingi, O Lord, ng habag at awa mo sa araw-araw sa buhay, O God, na ilayo mo po ako, Panginoon, sa mga gawa ng masama, sa mga mundong makasalanan, Panginoong Hesus, sa araw-araw na buhay, O God, upang ako po ay makasunod sa mga utos mo at manatili, O Lord, na malinis sa harapan mo. O Diyos ng buhay ng bawat isa, salamat, O Lord God, na nakilala kita sa buhay ko po, Panginoon. Binigyan mo po ako ng pag-asa. Binigyan mo, Lord God, ako ng liwanag ang buhay ko na dati ay puno ng kadiliman. Panginoong Hesus, alam ko po, Lord God, na kulang pa ang salita kong pasasalamat sa harapan mo. Pasasalamat sa mga taong nakilala ko dahil nakilala kita, Panginoong Hesus. Ganon din po, Lord God, na maging katulad, O Lord, ni David sa kanyang patuloy, O God, na pananampalataya at pananalig sa iyo, Panginoon. Patuloy din po ako humingi ng tulong sa iyo, O God, sa buhay ko, ng proteksyon, O Lord Jesus, na anuman po, O Lord God, na aking susuungin sa araw-araw na buhay, O Lord God, na makayanan ko ang lahat. Dahil alam ko na nandiyan ka sa buhay ko, hindi po ako magsasawa na lumapit sa iyo, pasalamatan at purihin, O God. Ganon din po, O Lord God, na araw at gabi, O Lord, patuloy ko po isinosurrender sa iyo, O God, ang buhay ko, ang aking mga kasalanan, O Lord. At salamat, O Lord God Jesus, sa lahat ng mga binigay mo sa akin, Panginoon Jesus. Lord, hindi na po ako naghihiling ng mahabang buhay, hindi na po ako naghihiling ng anumang
karangyaan sa buhay, Panginoon, ang patuloy kong hinihiling sa iyo na makasunod sa mga utos mo. Mapatawad mo po ako sa aking mga sala, Panginoong Jesus, upang makamtan, O Lord Jesus, ang pangako mo, ang buhay na walang hanggan. Makasama ka namin sa kaharian mo, sa luklukan mo sa langit, Panginoon. Salamat muli, O God, sa umagang ito. At muli, sa mga panahon pa, O Lord God, na patuloy mong ipagkakaloob sa buhay ko, Panginoon. Makapaglingkod pa sa iyo, O God. Salamat muli, O Lord, at sa iyo ibinabalik ang pagdakila, pagsamba, at pagpuri sa mataas mong pangalan, O Lord Jesus, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, O Lord Jesus. Amen. 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 Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa umagang ito at yung mensahe na ibinaba mo, Panginoon, yung active faith, Lord, na masigit pa ang pananampalataya ko sa iyo, Lord, at yung relasyon ko sa iyo, Panginoon, ay mas maging malawak, malalim at mahaba, Panginoon, na naka-align sa buhay ko ang mga biblical, Lord, na mga salita mo, na dito po maaayos ang aking karakter, Panginoon, na sa bawat araw na pananampalataya ko sa iyo, Lord, ay yun ang maging pattern sa buhay ko, Lord. At yung anuman na mga hinaharap ko sa buhay ko, Lord, anuman na mga hinaharap na mga challenges ko sa buhay ko sa pananampalataya, Lord, dumadalangin ako na magkaroon ako ng lakas ng loob, Lord. At sabi mo sa iyong salita sa 1 Corinthians 16:13-14, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. Salamat, Panginoon, dahil may salita ka, Lord, na ibinibigay sa bawat sumasampalataya sa iyo, maging handa at magpakatatag sa pananampalataya. At ito po, Lord, ay panghahawakan ko na maging matatag ang aking pananampalataya sa iyo, maging matapang ako at magpakatibay, Lord. At lahat ng ginagawa ko ay gawin ko ng may pagmamahal, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo, itinuturo mo, Panginoon. At sa iyo lamang po kami makakahanap ng kapahingahan, Lord. Makakahanap ng mga sagot na tama sa pamumuhay namin, Lord. At dinideclare ko, Lord, na yung tagumpay ng anuman na mga challenges na yan, mga kalaban na yan, at naniniwala ako, Lord, sa iyong kapangyarihan na ma-overcome ko yun sa buhay ko. Dahil nariyan ka, nakikinig at nagmamasid sa sino man na humihingi sa iyo, Lord, ng tulong upang mapagtagumpayan ang lahat. At nagpapasalamat din ako, Lord, na ikaw ang nagbibigay ng tagumpay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At Lord, ako po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, tulad kay David na sumakanya ang espiritu mo, Lord. Lord, ayon sa salita mo sa Psalms 51 verse 10-12, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me away from your presence. Do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with your generous spirit. Lord, ang hinihingi ko lagi, Panginoon, na maging malinis ang puso ko. Dahil kapag malinis ang puso ko, lahat ng lumalabas sa bibig ko ay kaaya-aya sa pandinig mo, kaaya-aya sa pandinig ng kapwa ko. Ikaw lamang po, Lord, ang makakatulong sa buhay ko upang magkaroon ako ng matuwid na espiritu
sa loob ko, Panginoon. At sa tulong mo rin, Panginoon, na anuman na ipinagkaloob mo sa buhay ko, lalo na po ang iyong banal na espiritu ay manahan sa buhay ko. Dahil ang bawat ginagawa mo, Lord, ikaw ang example namin. Kami na mga mananampalataya naglilingkod sa iyo, na laging itinuturo mo sa amin, Lord, kung paano mamuhay ng maayos, matuwid, Panginoon. At yung kagalakan na maibabalik mo, Lord, sa iyong pagliligtas, Lord, at alalayan mo ako sa mapagbigay na espiritu. Kaya maraming salamat, Lord, sa anuman na aking mga hinaharap na mga challenges sa aking pananampalataya, ay ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat, Lord, at humihingi ako ng lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil ang lakas na nagmumula sa iyo ay kakaiba, Lord, at maging matibay ako sa kalakasang galing sa iyo, Panginoon, sa iyong dakilang kapangyarihan. Kaya maraming salamat, Lord, sa umagang ito, na yung aking pananampalataya ay maging matyaga ako, Panginoon, tulad kay David, Lord, sa anuman na mga hinaharap niya na kahirapan ay napagtagumpayan niya ang lahat. Ako'y nagpapasalamat ng buong puso sa iyo, Ama. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hey, to worship you in spirit and in truth as we gathered. Maraming salamat po sa lahat. Buhay na patuloy mo pinapalakpak. Because this life is now not ours. The moment that we accepted you as our personal Lord, this life that we live is not ours. But it is you. For you alone. Maraming salamat po sa mga buhay na narito sa platform na ito. Sa umagang ito na patuloy po nagpapagay. Patuloy po na gumigising sa bawat umaga para makaniig ka, to meet your presence, to worship you. Nakiyain po sa inyo yung mga panalangin po namin, personally and for others. And truly, Panginoon, sa buhay po ni David, hindi niya a great example of a person, of a sinner. Nanalo kamal po sa aming mga na despite pagiging makasalanan, he started sa kanya pananampalataya na strong. And gaya nga po ng isang makamala tao, he fall down, he committed sin. Hindi lamang po 3 times pa niya na-commit kasalanan sa kanya. Pero hindi po yun ang naging dahilan para malayo siya ng Panginoon. Kung hindi, talagang ginapang po niya pananampalataya. Why? Bakit? Di alam po niya na from the beginning na tinanggap ko niya sa kanyang buhay. Alam niya that your presence is always with him. As he walked with faith through the valley of the shadow of death, he feared no evil. Ito po sa buhay na parang na testimony. Gaano kayo
maging buhay sa kanyang buhay. How your presence has affected him too. Kaya nga po, kasala man siya, still, yung pananampalataya sa inyo, hindi po nawala. Pagkat your presence, naramdam niya. Kaya po sa mga oras na ito, as we gathered in prayer, I pray, Lord, na sa amin po, na maging model po namin, David. But not just David, kung hindi yung katangian ng Panginoong Jesucristo. Sa buhay po ng aming Panginoong Jesucristo, we felt your presence. Hindi naman po minsan, kundi araw-araw. Even in the moment na talagang nag-iisa na lang siya. Sa Garden of Gethsemane, naramdam niya lahat ng burden ng buong mundo is upon him. Pero still, he asked for your presence. Na huwag mawalay ang inyong presensya sa kanya. Because your presence is overwhelming. Your presence will keep us going sa mga trials ng buhay. Alam po namin na ang problema hindi po makakawala. Pagkat alam po namin sa buhay na ito, lalong-lalo sa pagsunod sa inyo, eyes will be upon us. Many will mock us, persecute us, and even put us to death. Pero even though paranasan man po namin yung mga bagay, gaya nga po ni Apostol Paul, na hindi po natakot dahil alam niya nakasama niya siya hanggang sa huli ng buhay. Sa paglakad po namin sa inyo, wholeheartedly, with joy and peace, namin lalakarin ang race na ito. Pagkat alam po namin, sa bandang huli, ito po yung nag-aabang po sa amin. Because your presence is overwhelming. Because your presence is peace. Because your presence is joy. And guide us. Give us the wisdom na hindi po kaya ibigay ng mundo. Alam na po sa akin mo pag-iisip. Every time na kami po yung magiging masaya, you will guide us. You will make us decision. You will make us, give us decision, right decision. Sa bawat oras sa lahat ng aming gagawin. Kung magagalit man kami, kung magdidesisyon man kami, kung magdi-decide man kami sa mga bagay na importante, always seek your guidance. Bakit po sa amin lang, magkakamali at magkakamali. Repeat. Kung ito po ihaay namin sa inyo, we are sure that you will turn everything aming side. And your will be done sa buhay po namin. Kaya muli po, Panginoon, pandam niyo po sa amin yung presence natin. Every day, every hour, every minute, every moment of our life. Because kung wala po ang inyong presence, hindi po namin kaya. Kasi inyo lamang namin matatanggap o nakukuha ng lahat-lahat. Wisdom, peace, and joy. Hindi po kaya. Pinupuri ka po namin
sa lahat-lahat. Dadakila ka po namin. Tinataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Galak. Yung puso, mag-uumapaw, Panginoon, na pinaparamdam mo sa bawat isa, sa amin, Panginoon. Buhay namin, Panginoon, yung galak na uhaw, Panginoon. Sabi niyo nga po sa inyong salita, Panginoon, lang sa physical na mga tao, kundi dapat mauhaw, magalak kami. Especially, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Lagi namin. Kaya, Panginoon, umagang ito, salamat, Panginoon, sa bagay na binaba mo sa amin, sa salitang binigay mo sa amin, Panginoon. Na maging active kami, Panginoon. Active na tulad nga po sa inyong sinabi sa inyo sa salita, Panginoon, sa 1 Peter 1:7, Panginoon, sabi niyo po dito, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang talisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Subok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Kayo'y papupurihan, dadakilain at paralangan ng araw na mahahayag sa Kristo. Lord, thankful po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Lagi mo kami sinusubok. Sinusubok mo kami sa kahit anong paraan, Panginoon. Dito, Panginoon, sa mga bagay na ito, malalaman, Panginoon, yung aming faith at yung pagsunod namin sa iyo. Salamat, Panginoon, na hindi lang sa mga bagay-bagay na yung hinihiling namin, Panginoon, hindi hinihiling, Panginoon, dito kami napapalakas. Kaya lagi mo kami samahan, Panginoon. Lagi mo kami ituwid, lagi kami gabayan, iayos, Panginoon. Turo sa amin, Panginoon, yung pusong hindi namin sundin yung aming sarili, kundi sundin namin kung ano po yung naisin mo sa aming buhay, Panginoon. Sabi mo pa dito sa iyong salita, Panginoon, sa mga awit chapter 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinihinlay niya ako sa lintiyang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Kat kayang aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo lang ay pinubuhos, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin hindi magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Lord, sabi mo noon, Lord, na yung salita ko ang Diyos noon ngayon at magpakailanman, Lord. Kaya bigyan mo kami, Panginoon, na kung paano ka namin nakilala noon, Panginoon. Yung pusong noon nung nakilala ka namin ngayon para yung pagsaserve namin, Panginoon, na laging maalab sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang hindi po yung mga bagay dito mga makakakita po sa amin ng audience. Kung ang audience po namin, Panginoon, ay ikaw. Ikaw po ang lagi po namin tinataas, Panginoon. Kaya bigyan mo po kami puso, Panginoon, ng puso na paano ka po namin masasatisfied sa amin, mga ginagawa. Kaya Lord, salamat sa mga bagay na binibigay mo sa amin. Ibibigay mo pa at kahit hindi mo ibibigay, pinagpapasalamat mo namin. Kaya salamat sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo po kami. Pagpalain mo po ang bawat kapatid po namin na nandito, Panginoon. Ang kanilang pamilya, Panginoon.
na laging ikaw po ang isa-isip sa buhay po namin sa lahat ng ginagawa. Kaya tinataas po namin ang lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Ikaw ang mapurihan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Dahil wala po si Brother Hanchi, kunin ko po yung prayer number 4 at isasabay na rin po sa closing prayer. Sa number 4, ito po yung ating prayer. Maintaining a posture of worship and thanksgiving. Dakilang Diyos, Ama po namin nasa langit, kami po ay napapasalamat po sa inyo pong pag-ibig, sa inyo pong presensya na siya po nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng buhay, at sa kabila po naman nangyayari dito sa aming kapaligiran o dito sa mundo ito, ang pag-ibig mo ang nagbibigay sa amin ng sigla upang magpatuloy. Kaya Lord, alam po namin na bawat mananampalataya habang lumalalim sa pananampalataya ay hindi nagiging easy, pero kundi ito ay medyo nagiging pahirap na pahirap. Pero dahil po sa inyong tulong, dahil po sa inyong paggabay, kami po ay nakapagpatuloy. Kaya Lord, I pray sa bawat isa po sa amin, kung kami man po ay dumaranas ng mga pagsubok, mga dumaranas po ng mga matinding mga suliranin sa buhay pananampalataya or maging sa mga ministry na amin po pinakahawakan, sa mga ministry na sa bawat makasamahan po namin sa mga po parte po ng lugar. Hayaan mo, Panginoon, na tulad po ng mga prayer, panalangin ng mga kasamahan po kanina, na yung presensya mo ay manatili po sa amin. Yung presensya mo ang siya po mag-lead po sa amin. Yung presensya mo po ang siyang mag-guide po sa amin. At yung presensya mo ang siyang mag-protect na sa amin. At kung malalaman po namin na kayo po ay Diyos na omnipotent God, omnipresent God, yung attribute ng God, naniniwala kami na lahat ng bagay magagawa po namin nung sa ganun. Yung pananatili ng aming ng pagpupuri sa inyo, bagamat kami po ay nahihirapan, ay mapapanatili po namin. Yung aming pagpupuri, yung aming paglilingkod, yung aming pag-serve din sa mga ibang tao, mapapanatili po namin yung dating alab ng ginagawa po namin nung una ka namin nakilala. Kaya Lord, hayaan mo na makilala ka namin sa pamagitan ng activate ng pananampalataya, mas napapatibay namin sa pamagitan ng mga pagsubok na dumarating po sa amin. Kaya yung panalangin po namin ito, Panginoon, ay tulungan mo kami na yung pananampalataya na ito ay mas lumalim pa. Sa ganun, yung pagpupuri namin ay ma-maintain namin at hindi kami babagsak at hindi kami mawawala at hindi kami hihinto. At kung sa panahon na napapaisip man kaming huminto, like Elias, nung time na siya may mission at gusto niya na tumigil, nagpahinga, kumain, pero naisip niya, mas mahalaga pala na ipagpatuloy yung mission bago magpahinga. Kaya ganun man po, Lord, yung tunay na kapahingahan po namin is not this world, kundi yung kapahingahan ay nasa inyo. Kaya Lord, yun po yung lagi po namin dalangin, na sa oras na kami po yung nanghihina, may pagsubok, ay hindi yun yung paraan para kami tumigil, kundi paraan yun para kami ay lumakas pa. Dahil sabi niyo sa inyong salita sa Tiago chapter 1, na magalak kami kapag kami dumaranas ng mga iba't ibang uri ng pagsubok. Dahil sa mga pagsubok na ito, tumatatag at tumitibay ang aming mga pananampalataya. Kaya Lord, salamat. Salamat po sa inyo pong presensya. Kaya po kami narito. Kaya po kami nagpapatuloy. Kaya kami nananatili, hindi dahil sa sarili namin kalakasan, hindi dahil sa sarili namin karunungan, kundi dahil sa lakas, sa presensya ninyo na nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng guide, nagbibigay sa amin ng protection para magpatuloy sa mundong ito na walang kasiguraduhan pero sa inyo meron. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na nagpapatuloy at ganoon din po aking pong itinataas, dinadalangin, maging ang aming mga kasamahan na yung kaninang pananampalataya ay unti-unti pa muna nag-grow. At sa kanilang unti-unting pag-grow, Panginoon, dalangin po namin sa bawat church sa Pilipinas, sa amang lugar, dito sa amin sa Taiwan,
alam po namin na may mga kapatid pa rin po kami na still na yung pananampalataya nila ay unti-unti pang nag-grow. Kaya sa pamamagitan po ng pagtitipon-tipon po namin na aming magkakapatid, at sa pamamagitan po nito na kung saan sabi niyo sa inyong salita, 2 or 3 gather into your name, you are in the midst of us. At sa pamamagitan po ng pagkilos ninyo, bawat isang mga mananampalataya na unti-unti po nag-grow, ay unti-unti rin po sila na mapapalakas hanggang sa unti-unti makikilala kanila. Kaya Lord, we declare na sa bawat mga church na mayroon pang mga bata pa, ay kayo po ang magpalago. Dahil sabi nga po nila Apostol Pablo, siya taga-dilig, siya taga-tanim, si Apollos taga-dilig. Ngunit kayo, ang higit na mas malaga, ang Diyos na nagpapatubo at nagpapalago. Kaya Lord, aming pong tinataas ang bawat mga kasamahan po namin, mga kapatid po namin, na kung hindi man po sila sumasabay pa, alam po namin, yung pananampalataya po namin, ay darating din yung araw na kung saan sila rin po ay hahayo, hindi titigil, hindi mawawala, hindi dahil sa pagsubok, hindi nawawala na dahil kayo yung nagbibigay na sa kanila ng dahil yung relasyon nila sa inyo, sa relasyon nila sa inyo yung nagbibigay sa kanila ng tunay na pagkilos. Dahil hindi nyo kami, alam po namin, kayo man po ay kaya ninyo kaming gawin ang lahat dahil for you Lord nothing is impossible. Pero ang bawat mananampalataya, ang gusto nyo ay kusang loob na susunod po sa inyo. Yun yung kusang loob na yun yung mabibigay sa amin na pagsunod ng tunay. Kaya Lord, salamat po. Ganun din po sa oras po ng aming pag-worship mamaya. Aking po tinataas yung sa anak ninyo na gagamitin na maghayag ng inyong mga salita dito o sa amang lugar sa Pilipinas. Sa bawat mga nakakatipon po ngayon, alam po namin ito yung araw na you gather us to worship you, corporate worship. Kaya Lord, bigyan niyo yung mga tagapagsalita ng lakas na loob at power of the Holy Spirit na sa bawat pananalita nila ay magbigay ng transformation. Preaching is transformation ng isang tao. Kaya Lord, samahan niyo po ang bawat isa. Ganon din po sa mga makikinig sa loob po ng church. At ganon din po, tinataas ko rin po, Panginoon, yung aming ginagawa po dito sa Taiwan na pag-ready sa paglipat po ng panibagong building, pagtitipon po ng bawat church. Lord, samahan niyo po ang bawat isa at bigyan po ng karunungan at ng lakas at para maisakatuparan hanggang sa mabuo po yung Lord. At pagpalain niyo po ang lugar po na ito, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Ganon din po sa magbibiyahe, travel, papunta sa lugar ng panambahan, ang yung protection sa pagmamaneho at sa aming mga sinasakyan ay pagpalain niyo po, Lord. Maraming po salamat, Ama. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Good morning.